In Santa Rosa, Nueva Ecija, a shooting incident turned into tragedy. Authorities quickly responded after gunfire was heard in the area, as residents remained alarmed and called for justice. In the Middle East, tensions between Israel and Gaza have once again escalated. Recent clashes have left casualties on both sides, as airstrikes and rocket attacks intensified over the past days. Good morning, Philippines. This is the Voice of the Nation. I'm Andril A. Ordanza, the voice of the people, brought to every Filipino. Deshley and Joseph are with me. Good morning everyone, I'm Desiree Esakdal, and right now we will bring you the latest news from the local and international news. Good morning everyone, I'm Joseph Daniel Ojoy, and we also have Matanglawin Trivia later. Andriel will open. Stay tuned! Good morning Kabanatuan, this is Desli bringing you today's weather update. Right now it's mostly cloudy and quite warm at around 32 degrees Celsius. But later this afternoon by around 5 p.m., we can expect thunderstorms to develop. These are likely to continue into the evening hours, with cloudy skies lasting through the night and into early morning. So if you're planning to head out later today, don't forget to bring an umbrella to stay dry and safe. Stay prepared, stay safe, and have a wonderful day ahead here in Cabanatuan. Good day everyone! We bring you the latest on the tragic shooting at Santa Rosa Integrated School in Santa Rosa, Nueva Ecija. Incident recap and latest developments on August 7. During a class break, an 18-year-old male student entered the classroom and shot his 15-year-old ex-girlfriend in the neck. Authorities respond. The Department of Education or DepEd and local police have strongly condemned the violence, calling it unacceptable and stressing that schools should remain safe environments. Security at Santa Rosa Integrated School has been significantly tightened, and the school remains temporarily closed while authorities conduct a full investigation. The police are continuing their investigation into how the suspect obtained the firearm and the motive behind the attack. Additionally, support like services, crisis intervention, and stress debriefing are being provided to students, teachers, and the school community to aid in their recovery from the trauma. Thank you, everyone. Magandang umaga sa inyo lahat. Mula sa Cabanatuan Public Market, ramdam ng mga tindera at mamimili ang pagtaas ng presyo ngayong linggo. Ako ang unang magtatanong sa mga vendor ngayon. Kumusta po ang bentahan ngayong linggo at ano ang pinakahuling pagbabago sa presyo ng mga produkto? Ang napansin ko huling pagbabago kasi dati gaya nung dati kasi mataas yung presyo ng baboy pero mabilis naman siyang nabebenta. Pero ngayon, kung medyo ang huling pagbabago na napansin ko, mababa ang baboy, pero ang tao, hindi sila makabili ng ganoon na kababa sa baboy dahil mas sinuuna nila yung pangangailangan sa bahay. Kumbaga, tinitipid na lang nila. Yun yung napansin ko huling pagbabago sa pagtitinda. Sa tingin niyo po, ano po ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihing gulay? Bagyo. Kasi nag-landslide sa mga kinukuhanan namin. Kaya mataas ngayon ang gulay. Nagkukulang sa supply. Maraming demands. Yun. Yun lang din talaga. Ate Sheila, ano po yung mapapayo niyo sa mamimili para makatipid? Ako siguro, ang papayo ko siguro ay yung mga bibili na lang, yung dapat lang nabili, huwag sobra-sobra. Yun. Kasi sa mahal ng bilihin ngayon, sayang. Oo, para makatipid. Sa international desk, Israel Security Cabinet approved an operational plan to secure and assert control over key parts of Gaza. Reportedly, a peace campaign targeting Gaza City to degrade Hamas' capability, rescue hostages, and establish temporary civil administration structures post-operation. China Coast Guard reportedly used aggressive maneuvers, including water cannons and close quarter blocking, against resupplying and fisheries mission
near Ayungin Shoal. Alexandra Alex Ayala continues to make history. The 20-year-old Filipinas tennis star recently broke into a WTA top 100 after stunning run, beating Grand Slam champions like Iga Swiatek, Jelena Ostapenko, and Madison Keys en route to the Miami Open semifinals. Her meteoric rise didn't stop there. She made her Grand Slam debut, and Roland Garros played doubles with Coco Gauff in Rome, reached her first WTA final at Eastbourne and Grace Center Court at Wimbledon. Guided by strong family, supported especially her grandfather's early emphasis on hard court training, Ella remains determined, humble, and inspired to pave the way for other Filipino athletes. She now looks ahead to her U.S. Open debut where the Filipino community in New York stands firmly behind her. Correct! Ang Coco Crush All-in-One may Nestle Milk na! Just add water. May chocolatey breakfast na masustansya. Coco Crush All-in-One. Himpapawid ang impormasyon, lakbayin, sakyan at sakupin ngayon. Matang lawin, sundin ang mundo. Matang lawin. Samahan niyo ako maging mapanuri, mapagmatsyag at mapangahas. Ito po inyong Kuya Kim, ang Matanglawin. Alam niyo ba, sa harap ng Cabanatuan Cathedral Church dito sa Nueva Ecija, nakatayo ang nag-iisang estatwa ng isang bayani Pilipino na kilala sa kanyang pagiging matalino at matapang, si General Antonio Luna. Plaza Lucero ay isa sa pinakasikat na dayuhan dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. At kasama natin dito si Sheila, kami ay mag-i-interview ng mga tao patungkol sa estatwa ni General Luna. Magandang umaga sa inyo lahat. Kasama natin dito si ate. Ay interviewin natin about sa estatwa ni General Luna. Ayun. Ano po ang unang pumapasok sa inyo kapag narinig niyo po ang pangalan ni General Luna? Siyempre, para laging naaalala ng mga tao, yung kanyang kabayanihan. Para sa inyo po, bakit po mahalaga ang monumento ni General Luna dito sa Cabanatuan City po? Para ultimo yung mga bata, hindi siya makakalimutan na siya yung naging isang bayani. Yan lang yan. Maraming salamat po, ate. Hello po, magandang umaga. Kasama ko po ngayon si Kuya. Ano po yung pangalan niyo? Nani. Kasama ko po si Kuya Nani at mayroon po akong dalawang katanungan na hinanda para po dito sa estatwa ni General Luna. Una po is, para sa inyo po, bakit po mahalaga ang monumento ni General Luna dito sa Cabanatuan? Kasi isa siya sa mga bayani natin dito sa Pilipinas. At isa siya dun sa mga pinakamatapang na general na naging general ni Emilio Aguinaldo. Yun lang. Ito po yung pangalawa ko pong katanungan. Ano po ang nararamdaman nyo tuwing napapadaan po kayo sa harap ng estatwa ni General Luna? Proud kasi napakagaling na tao ni General Luna. And then dito siya namatay diyan sa Plaza Lucero mismo. Base sa history, diyan siya namatay. Kaya diyan nilagay yung estatwa niya. Yun lang po. Maraming salamat po. Noong Hunyo 5, 1899, pinaslang siya sa Cabanatuan Nueva Ecija sa harap ng kumbento ng Cabanatuan Cathedral.
Si General Luna ay pinanganak noong Oktubre 29, 1866 sa Binondo, Maynila. Siya ang bunsong kapatid ng tanyag na pintor na si Juan Luna, ang lumikha ng Espolirium. Samahan niyo ako maging mapanuri, mapagmatsyag at mapangahas. Ito po inyong Kuya Kim, ang Matang Lawin.